Ilang tsuper na dismaya nang madiskubring wala pang lamang fuel subsidy ang kanilang ATM cards. Ngunit LTFRB tiniyak na nailabas na ang pondo para dito. That's really number one. Kasi syempre, ayaw natin ng delay. Ang pinakamabigat na ayaw natin mangyari is yung ma-reenact ng budget. 2024 proposed national budget target aprubahan ng Kamara sa September 27. Kunwari, ikaw, nag-invest ka sa akin ng 10,000, after 2 weeks ko ibabalik, magiging 20 na siya. Ang problem dun is, doon sa 2 weeks na ibibigay sa'yo kung makikita mo pa siya. Tatlong dayuhang scammer na aresto sa Makati City, tinaguri ang cryptocurrency king at tauhan nito na aresto naman sa Parañaque City. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Labas-masok na foreign workers sa Pilipinas, ikinababahala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tatlong Cameroonian sa Makati City. Modus ng tatlong dayuhan ang kumbinsihin ang mga biktima na mag-invest ng pera na anilay madodoble sa loob lamang ng 2 linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang modus nito is yung double your money scheme yan eh. If you spend or you invest 10,000 pesos, gagawin nilang 20,000. You are now under arrest. Hindi na nakapalagpas ang mga otoridad ng arestuhin ang tatlong Cameroonian na suspect sa investment scam sa bansa. Nakilala ang mga suspect na sina Jacob Bame, Richard Kigib alias Slim Saka at Emmanuel Asobotiyim alias Jordan Smith. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit Chief Police Colonel Joshua Alejandro, modus operandi ng mga suspect na manghikayat na mga mag-i-invest sa kanila ng pera kung saan tutubo umano ito ng doble. Kunwari, ikaw, nag-invest ka sa akin ng 10,000, after 2 weeks ko ibabalik, magiging 20 na siya. Ang problem dun is, doon sa 2 weeks na ibibigay sa'yo kung makikita mo pa siya. Nabatid na 10 taon nang naninirahan sa bansa ang mga suspect at wala silang ibang trabaho kundi manloko ng tao. Sa katunayan, base sa kanilang investigasyon, mayroon ang naunang kaso ng panluloko ang mga ito. May mga previous pang may previous na cases pa. If you review yung mga sa YouTube, makikita nyo yung mga cases na na-file din sa kanila. Marami pa. 5 years before, may mga cases na the same person pa rin. Sila pa rin yun. Samantala, nahuli din ng CIDG National Capital Region ang mga scammers na sina Vance Joshua Tamayo at Rogie Marl Gumangan. Ayon kay CIDG Legal Division Chief Colonel Tomas Valmonte, nanghihikayat ang mga ito para mag-invest sa kanilang cryptocurrency sa pangakong kikita ang pera nila ng 4.5% monthly. He's known as a cryptocurrency king and siya po ay naghihikayat sa mga tao to invest in him and sabi niya, he has a legitimate business which is cryptocurrency na meron siyang account sa cryptocurrency and that would generate income. So ang kanyang promise with the complainants is the investment shall earn monthly interest of 4.5%. Ayon sa biktimang si alias Buboy, 1 milyong pisong investment ang minimum na tinatanggap ng mga suspect. So, nung una, kumikita naman dahil sa yung ano na yon, yung pera, nagagamit ko kasi pandagdag yon para dun sa gastusin ng tatay ko na may sakit. So,
yun yung isa sa nakita kong paraan para yung expenses ko na sa gamot na nasa 30,000 monthly, doon ko pwedeng hugutin sa kinikita ko dun sa investment na yan. And for so how many months, akala ko okay siya. Wala akong naging, siguro mga 2 to 3 times okay siya. Wala akong nagiging problema. Pero pagdating nung December hanggang May, may problema na. Ang mga suspect ay mahaharap sa patong-patong na kaso. Nanawagan din ang CIDG sa mga biktima ng mga nahuling manloloko na magtungo sa kanilang tanggapan at sampahan ang mga ito ng kaso. Paulit-ulit din ang paalala ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga investment na nag-aalok ng malaking kita. Kalimitan nila sa mga ito ay hindi totoo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng implementasyon ng SIM registration law, may ilan pa ring mga scammer ang nakakapanloko sa ating mga kababayan gamit ang SIM cards. Isa sa nakikitang paraan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay ang paggamit na ng National Digital Identification. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We need to deploy this National Digital ID soonest because that will now remove all the opportunities to utilize all these other government IDs that have far less verification. Tatapatan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga makabagong paraan ng scammers sa panloloko. Ito ay sa pamamagitan ng Digital National Identification. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, bagamat nabawasan na ang text scams dahil sa SIM card registration, may ilan pa ring mga nakalulusot na mga scammer gamit pa rin ang pre-registered SIMs. Paliwanag ng kalihim, may nakitang pamamaraan ang mga manloloko upang malusutan ng SIM card registration law. Isa na rito ang pagnanakaw ng mga personal information sa mga social media account. So, titingnan nila yung Facebook account nyo, yung picture nyo, yung personal information nyo, at yun ang gagamitin para mag-apply ng tunay na ID sa isang ahensya ng gobyerno. Mayroon din anya na nagbebenta ng kanilang mismong pre-registered SIM. So pinagkakakitaan po nila yan. And we need to warn all of them that kung ginamit po itong SIM card na ito na nakarehistro sa kanila sa isang krimen at hinuli po namin ang mga perpetrators niyan, kasama po sila sa paghabla. Kamakailan lumabas sa investigasyon ng Senado na lumusot sa pagpaparehistro ng SIM ang litrato ng isang unggoy. Kaya naman ayon sa DICT, bibilisan na nila ang pagpapalabas ng digital ID base na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Target ng ahensya na ma-roll out ng digital IDs ng unang 80 million na nagparehistro sa National ID bago matapos ang taon. By end of the year, ma-deploy natin significantly yung digital ID. So sa loob po ng ilang buwan, we will do our best to be able to deploy that digital ID system. Ang digital ID na ito ay lalagay sa mismong eGov mobile application na inilunsad na ng pamahalaan. Pag-aaralan din ng DICT kung papaano magkakaroon ng digital ID ang mga kababayan naman natin na wala namang smartphone. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target aprubahan ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na 2024 proposed budget sa September 27. Ito ay matapos i-terminate ng House Committee on Appropriations ang budget deliberations ng mga ahensya ng gobyerno. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Overall naman, on target naman tayo. So we started August 10 and sa awa ng Diyos, natapos naman tayo on time.
Terminated na kagabi September 12 ang budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa 5.768 trillion pesos na pambansang pondo sa 2024. August 10 ang umpisahan ng budget deliberations sa bawat ahensya ng pamahalaan. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo, on time na natapos ang budget hearings ng Kamara. Kaya naman target ng umpisahan ng plenary budget deliberations sa September 19. Sa September 27 naman, target ng Kamarang maipasa sa third at final reading ang House Bill No. 8980 o ang Fiscal 2024 General Appropriations Bill. Ito ay upang maiwasan ang anumang delay at mai-reenact ang pambansang pondo. That's really number one. Kasi syempre, ayaw natin ng delay. Ang pinakamabigat na ayaw natin mangyari is yung ma-reenact ang budget. Nangako naman ang mambabatas na bubusisiin at kikilatisin pa sa plenaryo ang pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. Dagdag pa nito, direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na maipasa ang pambansang pondo on time. Tumanggi naman ang mambabatas na sagutin ang tanong kung may ahensya ba ng pamahalaang mababawasan ng pondo. Mahirap magsalita at this point. Baka syempre, baka magtampo mga ahensya, di ba? So, and at the same time, may plenary debates pa naman talaga. At so, wag muna natin i-judge at this point in time. Kasi yung pagkilatis talaga is really going to happen pa sa plenary debates. Sa September 29 ang huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang adjournment sa September 30 hanggang November 5, 2023. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority na umangkat ng bigas. Isa rin sa nakikitang solusyon ng isang mambabatas sa problema sa supply ng bigas ay ang pag-aalis ng taripa sa imported rice. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pagpapayagan natin ang NFA to import, ibig sabihin nun, medyo mas kakapal ang supply. So, that's one way to control the price increase. Bahagi ng panukalang batas ni Marikina Representative Stella Kimbo ang pagbabalik sa mandato ng National Food Authority na umangkat ng bigas. Sa ilalim ng House Bill 9030 o ang Philippine Rice Emergency Response Act, maaaring magdeklara ang Pangulo ng Bansa ng National Rice Emergency. Ito ay kung may hindi pangkaraniwan o sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng bigas o labis na kakulangan sa supply ng produkto sa bansa. Sa ilalim ng Rice Tarification Law na inumpisang ipatupad noong 2019, ay inalis ang kapangyarihan ng NFA na umangkat ng bigas at sa mga lokal na magsasaka lamang ito maaaring mamili. Hindi na rin ito nakapagbebenta ng murang bigas sa palengke ngayon dahil para na lamang sa mga pangailangan kapag may kalamidad ang kanilang imbak. Ngunit dahil sa mahal na rin ang palay ngayon, hindi na makasabay ang NFA sa mga trader. Nakapaloob din sa panukala ni Kimbo ang pag-aalis ng taripa sa bigas para bumaba ang presyo ng imported. Ganong kabigat ang epekto ng taripa. Halos 1/3 ng presyo ng bigas. So by removing the tariff, that's a very fast way of reducing the price of rice. Nais din itong amyendahan ang alokasyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kung saan may kalayaan ng Department of Agriculture na magamit ang pondo gaya sa pang-ayuda sa mga retailer at iba pang apektado ng supply at presyo ng bigas. Ayon sa Department of Trade and Industry, pagpapatuloy nila ang pamamahagi ng mga ayuda sa mga rice retailer dahil nakakuha sila ng spending ban exemption mula sa Commission on Election. Sa pagtaya ng pamahalaan, nasa halos 6,000 na ang nasa kanilang listahan ang kwalipikadong mabigyan ng tig 15,000 pisong financial assistance. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, bumaba ang presyo ng palay dahil sa paglalagay ng price cap sa bigas. To think na nagmahal ang abono, nagmahal ang krudo, inaasahan ng mga maraming magsasaka ngayon sana sila makabawi, yung ginto naging patupa because of the price ceiling. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa evacuation center na nagpalipas ng gabi ang ilang residente sa Calayan, Cagayan matapos ang lindol kagabi. May mga napaulat din na nasaktan kabilang na ang ilang menor de edad. Ito ang balita ni Alan Manansala. Talagang malakas dahil yung bahay namin, may kunting gasolinahan po ako. Nakita ko lang umuuga, na yung sasakyan namin na nakaparada sa harap, kita mo talaga na gumagalaw. At ang masama, maingay pa, may unusual sound, na narinig. Ang lakas, Ganito inilarawan ni Mayor Joseph Jong Lupis ang naranasan matapos yanigin ng 6.3 magnitude earthquake ang kanilang bayan sa Calayan Island sa Cagayan. Sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, alas 7:03 kagabi naramdaman ang lindol buhat sa coast of the Lupiri Island na nagdulot ng malaking takot sa mga residente. Sa ulat ng PHIVOLCS, naramdaman ang intensity 4 sa Sinait, Ilocos Sur, habang instrumental intensities sa Apari, Gonzaga, Cagayan, Lawag City, Ilocos Norte, intensity 3 naman sa Peña Blanca, Cagayan, Sinait, Vigan City, Ilocos Sur at 2 sa Ilagan, Isabela. Samantala, intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon, Narvacan, Tagudin, Ilocos Sur. Umabot na rin sa 79 ang naitalang aftershock simula kagabi ng ahensya, bagay na nagbibigay pangamba sa maraming residente ng isla. Kaya karamihan sa mga ito sa evacuation centers nagpalipas ng magdamag, habang ang iba naman ay sa labas na lang ng kanilang bahay nagpaumaga. First time maranasan yung ganong kalakas din na laban. So may mga cracks talaga dito sa office namin na hindi kami nagpapasok agad kaninang umaga dahil in-inspect namin mga buildings. Suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan ngayong araw sa Calayan upang bigyang daan ang inspeksyon sa mga istruktura. Lahat po ng klase ngayon sa buong Calayan ay sinuspend ko for the day. Yes, tapos na-dispatch lahat yung team para mag-assess. Bukod dito, kinumpirma rin ng alkalde na may 3 nasaktan sa pagyanig. Kabilang na dito ang 3 menor de edad na nagtamo ng trauma sa ulo dahil sa matinding epekto ng lindol. May mga nakitang bitak din sa mga gusali at kalsada, habang may 2 residential houses ang partially damaged dahil sa lindol. Sa kabuuan, may 20 individual ang nananatili sa evacuation center dahil na rin sa takot sa aftershocks. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin na ibabalik ang internet connection sa maraming residente sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City 1 linggo matapos bumagsak ang 2 poste ng kuryente sa lugar. Naghigpit naman ang Meralco sa mga nakikisabit ng kawad ng internet sa kanilang mga poste. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Wala rin po, hindi pa rin po sila pumupunta. Kasi ang sabi po, nag-report na po kami, pupuntahan po kami after 3 days. 1 week na po wala pa. So yun po, nahihirapan po kami talaga. 1 linggo na mula nang bumagsak ang mga poste ng kuryente sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring internet provider na pumupunta upang mag-ayos ng linya sa bahay ni Jane. Mahalaga sa kanila ang internet lalo na't ang trabaho niya ay mag-ayos ng dokumento online. Kaya naman iniisip na niyang lumipat ng internet provider kung hindi pa maaayos ang kanilang linya. Nag-apply na po kami. Kasi nahihirapan na po talaga kami, kailangan na po namin ng wifi. Marami po kasi kami sa isang bahay. Siyempre po pag lahat po maglo-load, di magastos, parang nagbayad na din po kami ng half month noon. Ganun po. Ganito rin ang sitwasyon ng online seller na si Serena Esquivel. Mahina umano ang kanilang data connection at doble gastos pa ang load sa internet. Opo, yun. Data lang po talaga. Ang gastos din kasi 7 days yung pinakamatagal. Tas 99 pesos po yun. Yun, magastos po siya. Which is kung meron kayong internet, hindi na kayo mag-e-extra. Yes po, kung may internet kami, mas mabilis po yung access. Then meron pong mga work from home dito, mga call center na naapektuhan din po.
Inalok naman na mag-apply ng bagong connection sina Mayet at Aling Chona para mabilis maikabit. Pero pangamba nila, baka madoble ang kanilang mga bayarin. Kasi yung iba, meron na. Tapos karamihan sa amin hindi pa naikakabit. So maghihintay pa kami kung hanggang kailan nyo naayusin. Eh syempre yung bayarin namin sa sa internet, tumatakbo po yan. Tapos hindi naman namin nagagamit. Eh di yung concern po namin, baka hanggang kailan nila gagawin. E paano pag nagpakabit kami ng another account? E paano yung unang account? Baka mamaya magdubli-dubli yung account na babayaran namin. In case na magpakabit kami tapos ano pa rin yung isa, active pa din. Ayon naman sa barangay, nasa 70% pa ang internet connection na hindi pa naibabalik sa kanilang lugar. Patuloy pa umano ang pagkukumpuni ng mga poste at pagtatanggal ng mga internet wire na hindi na nagagamit. Kaya medyo talagang naapektuhan pa tayo. Gawa ng may mga papalitan pa kasing poste para mas maayos. Kasi kung magkakabit na sila, tapos magpapalit ng poste, tatanggalin din. Magdodoble trabaho at mas lalong mapiperwisyo. Nauna nang sinabi ng Meralco na hindi na nila papayagan na makikabit sa kanilang mga poste ang mga telco at internet provider na walang permit sa kanila. We will need to assess kung ano yung merong permiso mula sa amin at kung ano yung wala. Kasi kailangan merong right to attach, so to speak. No? Kung wala, kung yan ay basta na lang kinabit doon, hindi maaari yun. So kailangan kasama na dyan yung thorough review ng mga nakakabit sa amin, and then we will act accordingly. Sa ngayon, mayroon pang 2 internet provider sa lugar na walang request to attach na nakukuha mula sa Meralco. Ang pamunuan ng Barangay IBC humihingi pa ng pangunawa sa kanilang mga kabarangay na patuloy na naaapektuhan ng kawalan ng internet, lalo na ang mga residenteng naghahanap buhay o nagtatrabaho online. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jovic Bermas mula sa Westminster, London. Jovic, magandang araw sa iyo. Ang British government may plano bang magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Libya? Magandang araw, Monica. Ayon sa statement na inilabas ni Foreign Secretary James Cleverly kahapon, ay nakatutok ang UK government sa anumang humanitarian assistance na maaaring ipadala ng pamahalaan. Pero ngayon ay wala pang definidong amount kung magkano ang humanitarian aid na idodonate ng UK government. Pero sinabi nga ni James Cleverly na the UK stands ready to provide assistance to the Libyan nationals. Sige, Jovic, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagbigay ng direktiba si Speaker of the United States House of Representatives Kevin McCarthy na maglunsad ng impeachment inquiry kay US President Joe Biden. Kinundin na naman ng White House ang desisyong ito at sinabing walang konkretong ebidensya ang mga Republicans. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Today, I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. Pang-aabuso sa kapangyarihan, obstruction at katiwalian. Ilan lamang ito sa mga aligasyon laban kay US President Joe Biden na nais mabigyan linaw sa ilulunsad na impeachment inquiry ng US Congress. Ayon kay House Speaker Kevin McCarthy, inero pa iimbestigahan ng Republicans ang Pangulo. Gayunman wala pang konkretong ebidensya ang Kamara patungkol sa umunoy misconduct nito. Ngunit ayon kay McCarthy, kaduda-duda ang business dealings ng anak ng presidente na si Hunter Biden at mga kaalaman nito sa mga aktibidad ng kanyang anak. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want to know. The answers.
I believe the President would want to answer these questions and allegations as well. Kinundina naman ni White House spokesperson Ian Sams ang desisyon ni Senior Republican McCarthy at sinabing sa 9 na buwang pag-iimbestiga ng mga ito ay walang nakitang ebidensya ng maling gawain. Kasalukuyang nasa ilalim ng federal investigation si Hunter Biden dahil sa posibleng tax crimes na may kaugnayan sa kanyang foreign business interest. Itinanggi ng White House ang anumang pagkakasangkot sa kaso ni Hunter Biden at sinabing walang kaugnayan si Pangulong Biden sa mga operasyon ng negosyo ng anak nito. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa 6 na bata ang nabubuhay sa $2.15 o 121.70 pesos kada araw ayon sa report ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Sabi rin ni UNICEF Executive Director Catherine Russell na ang extreme poverty sa mga kabataan ay sanhi ng iba't ibang krisis gaya ng COVID-19 at climate change. Nasa 40% na kabataan na naninirahan sa extreme poverty ang nasa Sub-Saharan Africa na siyang pinakamataas sa buong mundo. Target naman ng UNICEF na puksain ang extreme poverty by 2030. Pinangangambahang aabot sa 5,000 ang casualties sa nagaang Typhoon Daniel sa Libya. 11 ilang na-recover na bangkay, inilibing na. Ito ang balita ni Danny Del Lleva. As you all know, Hurricane Daniel hit the eastern part of Libya 2 days ago and left behind thousands and thousands of affected population between death, stranded, and lost during the hurricane. 10,000 tao pa ang nawawala matapos ang pananalasa ng Bagyong Daniel sa Libya noong linggo, September 10. Sa ngayon, nasa 2,300 na ang bilang ng nasawi sa trahedya at inaasahang patuloy pa rin ang pagtaas nito sa mga susunod na araw. Samantala, nasa 1,500 bangkay na ang na-recover at 700 dito ang nailibing na ayon sa Health Minister ng Libya. Habang patuloy ang malakas na ulan na dulot ni Bagyong Daniel, nakarinig ang mga residente sa Derna at iba pang bahagi ng silangang Libya ng malakas na pagsabog. Napag-alaman naman na sumabog ang mga dam sa syudad na siyang sanhi ng flash flood. Sinabi ring nasa 20% ng syudad ng Derna ang nawasak. Kaya naman matagal nakarating ang relief operations sa lugar. The teams were deployed immediately once the hurricane hit the affected 5 cities. Of course, they are doing their best in providing first aid, evacuation, psychosocial support, dead body management, and other humanitarian services. Ayon naman sa Deputy Mayor ng Derna na si Ahmed Mudrod, ang mahihinang infrastructure at ang maraming mga building sa makikipot na daan malapit sa ilog ang naging dahilan ng malagim na trahedyang ito. Danny Del Lleva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, United Kingdom. Ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Wala pang ulat na natatanggap ang Department of Foreign Affairs kung mayroong Pilipino ang nasawi o nasaktan sa nangyaring matinding pagbaha sa Libya. Base sa nakalap na impormasyon ng DFA mula sa embahada sa Tripoli, sinasabing agad na nakapag-relocate ang mga Pilipino doon sa matataas na lugar. Sa datos ng embahada, mayroong nasa 1,100 mga Pilipino ang nasa Eastern Libya kung saan 90 sa mga ito ay pawang naninirahan sa mga lugar na lubang sinilanta ng Bagyong Daniel. Sa karamihan umano sa mga ito ay nagtatrabaho sa mga ospital bilang mga nurse at clinical instructors. Sa kabila ng pangyayari, sa ngayon ay patuloy pa ring naka-duty sa mga ospital ang mga kababayan nating nurses sa Libya. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa mga Filipino community leader doon upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan
at makapagpaabot ng kinakailangang tulong. Pero sa ngayon, anila, ay pahirapan pa ang komunikasyon doon dahil hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa mga binahang lugar sa Libya. Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ilang pagpupulong ng ilang negosyante. Nagbigay rin ng talumpati ang Pangulo sa 10th Asian Summit. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano naman ang naging laman ng mensahe ng Pangulo? Jun, inikahit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyante sa Singapore na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikilahok sa 10th Asia Summit. Binanggit ng Pangulo ang mga batas na ipinasa ng Pilipinas upang maging maluwag ang foreign ownership ng mga negosyo sa ilang industriya tulad ng sa renewable energy. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang ukol sa Maharlika Investment Fund. Fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas upang mapaunlad ang agrikultura. To develop our agricultural sector. And the aspiration, once again, is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet. Bukod sa ilang business meetings, kabilang sa schedule ng Pangulo, ang pagdalo sa Formula 1 Singapore Grand Prix bilang pagtugon sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Dismayado ang ilang driver ng mga pampublikong sasakyan nang matuklasang wala pa ring lamang fuel subsidy ang kanilang ATM cards. Pero ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, nailabas na ang pondo para sa fuel subsidy at nakadepende na sa mga bangko ang pagkikredit nito sa account ng mga PUV driver. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, gaano bang karaming driver yung umasa at kailan daw magre-reflect ang subsidy na ito sa mga account ng operator at driver? June, ayon nga sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi lang agad papasok sa lahat ng mga PUV operators na qualified yung pondo para dito sa fuel subsidy. Pero within a week ay magre-reflect din yan dun sa kanilang account at nakadepende yan sa pagpapasok ng Land Bank of the Philippines dun sa individual account ng mga qualified na PUV operators dito sa fuel subsidy. Ipinaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakadepende sa Land Bank of the Philippines kung gaano nila katagal maitatransfer ang pondo ng fuel subsidy sa kanya-kanyang account ng mga benepisyaryo ng ayuda. Kasunod dito ng hinaing ng ilang PUV operators at drivers na sinubukang tingnan kung mayroon ng pumasok na fuel subsidy sa kanilang mga account kanina. Ayon sa LTFRB, nasa halos 50,000 na mga PUV operators ang inaasahang makatatanggap ng subsidiya ngayong araw mula sa National Capital Region at iba pang mga rehiyon sa bansa. Gayunman, may proseso pa rin itong pagdadaanan. Sakno po lamang kung gaano po nila kabilis iproseso yung mga perang dinownload na po ng gobyerno. But insofar as the LTFRB is concerned, downloaded na po yung pera. So nasa processing na po ng Land Bank yun. How fast can they credit the money to the individual accounts of the operators? Kanina po may tawagan po kami ng manager po ng Land Bank na siyempre po sa dami po ng accounts na kanilang i-credit. So pipilitin po nila kung ano po yung pinakamabilis po na mai-credit nila. Sa ilalim ng programa, nasa 1.3 million na mga operators at drivers ang target na maging benepisyaryo ng halos 3 billion pesos na fuel subsidy.
10,000 pesos ang matatanggap ng mga modern jeep at modern UV Express, habang 6,500 pesos naman sa mga tradisyonal na jeep at iba pang PUV gaya ng minibus, public utility buses, taxi, tourist transport services, school transport services at transport network vehicle services. Habang ang mga delivery riders naman ay tatanggap ng 1,200 pesos at 1,000 pesos naman sa mga tricycle drivers. Ayon sa LTFRB, ang Department of Trade and Industry ang tutukoy kung sino ang mabibigyan ng fuel subsidy sa hanay ng mga delivery riders. Habang ang Department of the Interior and Local Government naman o DILG ang may hawak ng listahan sa mga mabibigyan na tricycle drivers. Sa mga may hawak na fuel subsidy card, maaari na itong makuha sa kanilang account sa Land Bank. Bagaman pwede itong ma-withdraw ng cash ayon sa LTFRB, mayroon namang pinipirmahan sa mga operator na undertaking kung saan nakasaad na hindi nila ito pwedeng gamitin sa ibang gastusin kundi para lamang sa krudo. Sa ngayon ay wala pa naman umanong natanggap na report ang LTFRB na mayroong ganitong kaso sa naunang distribusyon ng fuel subsidy. May undertaking din kasi sila isusubmit yung operator na gagamitin lang po nila yung kanila pong subsidy para po doon sa fuel. Tiniyak naman ng LTFRB na kahit magkaroon ng delay sa pagpasok ng fuel subsidy sa account ng mga PUV operators ay makukuha rin nila ito sa mga susunod na araw kung kwalipikado sila sa programa. Kung sakali mang magkaroon ng problema ay maaari naman silang dumulog sa kanilang opisina para may ayos ang pagkuha ng ayuda. Jun, nandito tayo sa may Tandang Sora Terminal sa Quezon City ng mga traditional na jeep at dito may mga nakausap tayo na mga driver operator na kanina meron na rin pumasok dun sa kanilang mga account at meron na rin nakagamit sa mismong mga gasoline station nito ngang 6,500 na matatanggap nila na fuel subsidy. Pero meron ding ibang mga driver at operator na sinubukan nila kaninang hapon na i-check yung kanilang mga ATM ng Land Bank pero wala pang nag-reflect na kanilang dun sa fuel subsidy, wala pa silang natatanggap. At inaasahan nga nila na sana makuha nila yan ngayong araw ay dahil mahal na, masyado nang mataas nila yung presyo ng diesel kaya dapat nila na makuha nila para makatugon dun sa kanilang pangangailangan sa gastusin sa gastos sa krudo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. JP, sa pagkakarinig ko kanina, sabi mo na pwedeng ma-withdraw ng cash yung subsidiya. Papaano naman malalaman ng LTFRB na yung subsidy na yon, na cash na withdraw, ay talagang fuel lamang o crudo lamang ang paggagamitan nito? Yes, Jun, natanungan natin sa LTFRB kanina pero ang sinasabi nila yung kasing pera, kung yung gamit ng mga operator ay Land Bank, pwede nilang may withdraw yun ng cash. Pero dahil may pinirmahan silang undertaking, dapat yung fuel subsidy ay gagamitin lang nila na pambili ng crudo. Ayon sa LTFRB, nikayat nila yung ibang mga operator na i-report kung meron mang ganung kaso dahil dapat nga ay magamit lang dun sa pambili ng crudo yung kanilang makukuha ang fuel subsidy. Ayon naman sa LTFRB, i-monitor nila yung ganung sistema at ayon sa LTFRB, monitor nga nila yung ganung sistema dun sa mga operator na hindi dapat magamit sa ibang gastusin itong makukuhang fuel subsidy na manggagaling sa gobyerno. Kasi nga, yung limbawa niyan, kahihintay nung jeepney driver o operator, wala nang pera. Ginamit muna yung kanyang pera pang crudo, ipang-ano na lang ang bagay, re-reverse niya para sa bigas naman na dapat niyang bilhin. Diba ganun yun, JP? Yes, June. Kaya ang nabanggit ng LTFRB dapat i-report din dahil nga base dun sa undertaking, dapat sa fuel subsidy lang gamitin yung pera at nakadepende na dun sa mga operator yung talagang pagsunod nila dito sa programa ng pamamahagi ng fuel subsidy. June? Okay, maraming salamat, JP Nunez. Sa ibang balita, mabilis na nakalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments si Department of Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro
matapos makakuha ng suporta mula sa mga mambabatas. Dito sinagot ng kalihim ang ilang issue gaya ng presensya ng Chinese state-owned companies sa Pilipinas at ang reforma sa pensyon ng mga sundalo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. The 12-member House contingent has no doubt regarding the fitness and integrity of the nominee. Hindi na nagtanong ang 12 kongresista na miyembro ng Committee on National Defense ng Commission on Appointments sa pagsalang ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon kay Representative Elroy Villafuerte, kortesiya na rin anya ito sa kalihim bilang nagsilbi rin itong kongresista. Umani rin ng pagpuri at suporta ang kalihim mula sa iba pang mambabatas dahil subok na nila ang kakayahan nito bilang dati na rin nagsilbing Secretary ng Department of National Defense o DND sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. He has no issues of corruption. He's a brilliant man. He was my candidate for president in 2010. So I campaigned for him. I think he's not just qualified, but he's overqualified for the job. Maliit pa si Secretary Gibo, nagpakita na siya ng talino. I do not doubt his capability to become the leader of the Department of National Defense. Tanging sina Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at Cynthia Villar ang nagtanong kay Teodoro. Tanong ni Senator Hontiveros, may implikasyon ba sa seguridad ng bansa ang presensya ng Chinese companies na pagmamayari ng gobyerno ng China, gaya sa National Grid Corporation of the Philippines at Chinese workers sa malalaking infrastructure projects. Ayon sa kalihim, hindi umano problema ang state-owned companies ng China dahil namomonitor naman anya nila ito at mayroon silang kontrol. Pero ang ikinababahala ni Secretary Teodoro ay ang pagpasok ng mga manggagawang Chinese sa Pilipinas. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Hindi lang po hindi makatarungan para sa ating mga kababayan, ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. So, ang aking pong mas gustong malaman po at pinag-iigtingan po namin ang mga covert economic activities and information activities na hindi po litaw na nangyayari. Sa usapin ng pensyon ng Military and Uniformed Personnel o MUP, hiniling ni Secretary Teodoro na magkaroon ng batas para mailipat ang natitirang assets ng Armed Forces of the Philippines o AFP at DND mula sa dating Retirement and Separation Benefit System sa panukalang AFP Retirement Trust Fund. Nais din ng kalihim na imbes na sa modernization program ng AFP, sa bubuing trust fund na ilalagak ang share ng AFP mula sa Basis Conversion and Development Authority. Ayon kay Secretary Teodoro, suportado nila na hindi galawin ang pensyon at benepisyo ng mga retiradong sundalo at kasalukuyang nasa serbisyo. Hindi rin naman anya siya tutol na magkaroon ng kontribusyon ang new entrants o yung papasok pa lang sa serbisyo. Pero malaking tulong na rin anya sa moral at kapakanan ng mga sundalo kung hindi na sila isasama sa pension contribution. Ang current pensioners po natin ay 138,000 lamang. At hindi natataas po ito dahil ang Armed Forces of the Philippines hindi na po lalaki. Hindi po tulad ng kapulisan at ibang mga services na may ratio of policeman or fireman to population. So, kung hindi po natin i-secure din ang retirement nila, ready, willing, and able po ang private sector na kunin sila sa special skills po na kanilang nalalaman. Like our Senator Amy said, let's cool down passions so we can really talk numbers in a less volatile environment. Sa huli, inaprobahan sa plenaryo ang ad interim appointment ni Teodoro. Ganoon din ang nominasyon at pagkakatalaga sa 11 general at senior officers ng AFP at 3 Foreign Service nationals ng Department of Foreign Affairs. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ng habagat ang malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula,
Northern Mindanao, Socsargen, Barm, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Ang nalalabing bahagi pa ng bansa ay makararanas ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang low pressure area naman na binabantayan ng Pag-asa ay nasa layong 490 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Wala itong direktang epekto sa bansa at maliit pa na maging bagyo. Nakatakdang tumanggap ng dagdag sahod ang mga manggagawa sa Central Visayas. Ito ay matapos aprubahan ng Central Visayas Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 33 pesos na wage increase. Kabilang sa mga makakatanggap nito ang mga minimum wage earners sa Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Magiging epektibo ito sa October 1, 2023. Nasa maayos ng kondisyon at kasalukuyan ng nagpapahinga si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos na sumama ang pakiramdam sa gitna ng isang event na dinaluhan noong Lunes. Sa opisyal na pahayag ng Bulacan Provincial Government, sinasabing nasobrahan lamang umano ng pagod at dehydrated ang gobernador. Sa isang video, makikita na sa gitna ng kanyang pagtatalumpati ay tila bigla na lamang nahirapang magsalita si Governor Fernando. Dito na siya nilapitan ni Vice Governor Alex Castro at inalalayan siya upang malapatan ng first aid. Sa kopya ng kanyang medical bulletin, nakasaad na sumasailalim na sa laboratory examinations at executive check-up si Governor Fernando. Pinayuhan din ito ng kanyang mga doktor na kompletuhin muna ang serye ng gamutan bago bumalik sa kanyang trabaho. Tinanggal na ng Miss Universe Organization ang age limitations para sa mga nagnanais na lumahok sa pinaka-prestihiyosong beauty pageant. Mismong si reigning Miss Universe Arboni Gabriel ang naghayag nito noong dumalo sa Tanner Fletcher Spring 2024 New York Fashion Week presentation. Ayon sa Beauty Queen, isa ito sa hakbang ng Miss Universe sa gawing mas inclusive ang pageant para sa lahat. Sa isa namang Instagram story, sinabi ng Miss Universe Organization na sisimulan ipatupad ang pagbabagong ito sa 2024. Nakatakda namang idaos ang 72nd Miss Universe pageant sa November 18 sa El Salvador. Isang task force ang binuo ng Commission on Elections sa COMELEC para tumanggap ng mga reklamo tungkol sa premature campaigning kaugnay ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE. Samantala, bukas naman ay magpupulong ang COMELEC at PNP hinggil sa listahan ng mga lugar na kabilang sa areas of concern. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, papaano magre-report sa task force kontra EPAL dito sa premature campaigning at ano ang parusa ng mga magre-report ng peking impormasyon sa COMELEC? Monica, mayroong binuo na task force kontra EPAL. Kumbaga pinalitan naman, Monica, yung pangalan nitong task force dati na premature campaigning at mayroon ding email address ang Commission on Elections na ibinigay para doon magre-report ang ating mga bayan hinggil sa insidente ng premature campaigning o itong maagang pangangampanya kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan elections. At kaugnay nga niyan, Monica, ay binuo ng COMELEC ang task force kontra EPAL para tumanggap ng report o sumbong mula sa publiko hinggil sa maagang pangangampanya o premature campaigning ng mga kandidato sa BSKE. Sa datos ng COMELEC, nasa 296 na yung show cause orders ang kanilang na-issue mula sa mahigit 200 na reklamo na kanilang natanggap hinggil sa maagang pangangampanya. Sa pamamagitan ng show cause orders na ito, bibigyan ng pagkakataon ang mga inirereklamong kandidato na maipaliwanag yung kanilang panig. Kabilang dito, Monica, ang mga kandidato mula sa Maynila, mayroon din sa Quezon City, Bulacan, Cavite, Rizal, Bataan, Nueva Ecija, Batangas, Pampanga, at mayroon din sa Cebu, sa Visayas at Bukidnon at Zamboanga sa Mindanao region. Kaninang
NBank namin may pina-approve sila na isang resolution na kung saan yung task force nila ay bibigyan ng kapangyarihan magmoto proprio, file ng complaints for disqualification and election offense sa ating law department. At upang mapadali nga, Monica, ang pagre-report ng publiko hinggil sa maagang pangangampanya, hanapin lamang yung social media o Facebook page ng COMELEC Task Force Against Premature Campaigning o Contra EPAL. Maaring mag-report dito, magpadala lamang ng mensahe kasama yung mga ebidensya tulad na lamang ng mga pictures o videos. Pwede rin ipadala ang reklamo o report sa email address na 2023 bske.prematurecampaigning@comelec.gov.ph. Babala ng COMELEC, Monica, sa mga opisyal na EPAL sa pamahagi ng social media service o social services sa panahon ng eleksyon na walang kaukulang exemption na sila man ay sasampahan din ng kaukulang kaso. Dapat natin munang alamin kung iyan ay regular na serbisyo na ginagawa ng inyo pong barangay. Kasi kung first time na ginagawa, halatang halata yan po'y namumulitika at marapat na maiparating po sa ating pong action center. Samantala sa papaalala din, Monica, ng COMELEC sa na may parusa din yung mga magre-report ng peking impormasyon o hindi naman totoo ang ulat hinggil sa premature campaigning. Halimbawa nito, kung gusto lang namang manira ng isang kandidato o ginugulo ang proseso ng eleksyon. Bukas naman ay magpupulong ang COMELEC at Philippine National Police o PNP sa pangunguna ni PNP Chief Benjamin Acorda. Ito ay kaugnay sa kanilang isusumiteng listahan ng areas of concern patungkol sa BSKE. Ang COMELEC, Monica, ay ayaw munang pangunahan ng PNP kung anong mga lugar ito, bukod na lamang sa Malabang, Lanao del Sur, na mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay sinabi niyang personal niyang irerekomenda ang pagsasailalim nito sa COMELEC control dahil nga sa pagpapaputok ng dalawang lalaki kasabay ng paghahain ng COC. Bagamat may mga inisyal na silang ulat na natanggap sa mga lugar na may banta tuwing eleksyon. Meron pong sa Western Samar na 6 na barangay na sinabi. Hindi ko pwedeng i-release pa ngayon, i-confirm namin tomorrow. Dagdag pa ng COMELEC bilang paghahanda na rin sakaling may mangyaring gulo sa panahon ng eleksyon at hindi makapagsilbi ang mga guro bilang electoral board members, magsasanay sila ng nasa 400 tauhan ng PNP para maging EB members tulad na lamang sa nangyari noong 2022 national and local elections kung saan ilang barangay dyan sa Cotabato ang hindi nakapagsilbi ang mga guro dahil nga sa kaguluhan. Especially in Mindanao areas. Ayaw naming magtumpik-tumpik o magbaka sakali. Just in case lang na merong isang lugar na hindi makakapaglingkod ang mga electoral board members ang ating mga guro, ay meron kaming pang substitute sa kanila. Monica, ayon pa nga sa COMELEC, sa darating na Sabado ay magsisimula na rin yung pagsasanay o training ng mga guro na magsisilbing electoral board members sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. At ongoing na rin, Monica, yung deployment ng mga election paraphernalia. Inuuna ng COMELEC yung mga probinsya na malayo dito sa Metro Manila para maayos yung pag-distribute ng mga election materials. At sa darating din na Sabado, Monica, inaasahan natin na tutungo ang COMELEC sa pangunguna ni Chairman Garcia diyan sa probinsya ng Negros Oriental kung saan inaasahang ibababa nila yung desisyon kung tuloy ba talaga ang eleksyon diyan sa Negros Oriental o ipopospone. Dahil matatandaan natin, mayroon ngang panukala, Monica, na ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections diyan sa Negros Oriental. Kasunod na rin itong insidente ng pamamaril, partikular na itong pagpatay kay Governor Roel Digamo noong March 4, 2023. Yan ang muna ating update mula dito sa COMELEC. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Ilang eskwelahan pa rin sa Metro Manila ang kasalukuyang nagkukumpuni ng mga pasilidad sa paaralan 2 linggo makalipas ang pagbubukas ng klase. Sinabi naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC na dapat mas pagtuunan ng pansin at bigyan ng sapat ng pondo ang mga school repairs dahil maituturing na disaster-prone ang bansa. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy.
Yung iba pa naming textbooks, inanay. Although mayroon pa rin kami mga ginagamit na reference materials ng bata. Pero mas maganda sana kung magkakaroon ng panibago. 2 linggong makalipas ang pagbubukas ng klase, may ilan pa rin gamit ang kailangan kumpunihin sa Pasig Central Elementary School. Ayon sa punong guro ng eskwelahan na si Marife Villajeco, ang ilang textbooks na ginagamit ng mga guro at mag-aaral ngayon ay gamit pa noong kasagsagan ng pandemya, kaya may kalumaan ng ilan dito. Nasa 4,000 ang kabuwang enrollees sa naturang eskwelahan, kaya agad nilang tinutugunan ang mga minor repairs tulad ng pagkakaroon ng tulo sa school stage, pag-aayos ng mga pasilidad gaya ng canteen, gymnasium at kusina, maging ang problema sa mga napupunding ilaw. Ilan sa major repairs na kakailanganin dito sa Pasig Central Elementary School ang pagkukumpuni sa bubong ng mga gusali at bigla ang power shutdown sa mga pasilidad sa tuwing malakas ang pagulan. Bigla na lang may masusunog na parte ng wiring. Mainit sa classroom, madilim, hindi sila makafocus. Yung teacher, hindi niya mai-present yung prepared materials niya using the slide deck through PowerPoint presentation kasi kagamit ng kuryente yun. Sa Bahay Toro Elementary School naman sa Quezon City, patuloy ang pagbibigay ng learning materials ng paaralan sa mahigit 4,000 estudyante na maaaring gamitin sa face-to-face classes maging sa blended learning. Ngunit kukumpunihin naman ang ilang tubo na nagre-resulta ng pagtulo sa hallway ng paaralan malapit sa mismong silid-aralan ng mga estudyante. Ayon sa principal ng paaralan, delikado ito sa mga guro at mag-aaral dahil maaari itong pagmulan na aksidente. Ang problema namin dito yung mga CR, medyo mahina ang water facility namin at yun ang tinututukan namin ngayon na kailangan pang mapalakas yung tubig kasi mahina siya. Hindi makaakyat sa 3rd floor at saka 4th floor. So ginagawa ng ating utility, nag-host kami ng mula ground floor paakyat sa 3rd floor. Binigyang diin ni Benjo Basas, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition o TDC, na ang mga gantong kakulangan ay kailangan pagtuunan ng pansin at paglaanan ng sapat na pondo lalo na't maituturing na disaster-prone area ang bansa. Ito yung isang sinasabi namin na dapat nagsisilbi sa atin, na kumbaga eye-opener, na talagang dalahin natin kung saan talaga kinakailangan yung budget, yung pondo ng Department of Education. At basically yan ay doon sa mga napakarami nating pangangailangan, yung mga shortages natin, including this one, including these repairs. Samantala, inihayag naman ng mga punong guro na agad ding umaaksyon ang local government unit at city maintenance sa tuwing magkakaroon ng major repairs sa mga paaralan. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsisimula na bukas ang second round ng preliminaries ng UNTV Volleyball League. Mahalaga ang bawat panalo sa round na ito dahil dito malalaman kung anong mga kupunan ang aabante sa next round. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. First set pa lang tayo. Magpatay. Lores passes. Major Hake. Exciting volleyball games ang nasaksihan ng fans handog ng 6 na kupunan na kasali sa UNTV Volleyball League simula noong August 20, 2023 opening games. Tulad ng UNTV Cup, ang UVL ay isang charity tournament kung saan ang bawat kalahok na kupunan ay may piniling beneficiaries na makakatanggap ng kanilang mapapanalunang cash prize. Nitong linggo ay nakatapos na ang unang round ng preliminaries. Dinomina ng AFP Lady Gunners ang 5 iba pang teams para solohin ang liderato sa liga na may malinis na 5-0 win-loss record. At bukas naman ay magsisimula na ang ikalawang round para sa preliminaries, kung saan bawat team ay magkakaroon muli ng tig-5 laban. Mahalaga ang magiging panalo sa mga susunod na games dahil dito makukumpirma kung sino ang 4 na team na makakabante sa semifinals knockout games. Tampok sa triple header bukas ang bakbakang PNP Lady Patrollers at DFA Emissaries 1:00 ng hapon na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Mataas ang moral ng PNP dahil tanging ang AFP pa lang ang nakakatalo sa kanila matapos ang first round. Sa ngayon, mas pupuliduhin pa ng PNP ang kanilang arsenal para mapalakas ang kanilang opensa. Sabi ko sa mga player ko,
i-improve nila yung service nila kasi ngayon yung error namin more on service at saka sa receive po. Ang DFA naman umaasang makatutulong ang kanilang experience sa mga nakaraang games para mas mag-improve ang gelling ng team at makabounce back. Sa second game ay aabangan naman ang muling pagtutuos ng Judiciary Lady Servers at Senate Lady Defenders alas 3 ng hapon. Pinataob ng Senate ang Judiciary sa kanilang September 3 cardiac game na umabot sa ika-4 na set. Kaya naman asahan ang pagbawi ng Lady Servers kontra Lady Defenders. Ayon kay Senate Head Coach Roger Gorayev, mas magfo-focus pa sila para sa second round. Kung i-gauge ko yung performance nila, maganda yun kasi natututo na sila eh. Hindi katulad dati yung laro, balikan lang. Ngayon natututo naman sila. Kaya masaya ako, kaya lang dapat be more focus on the game, huwag matataranta, more cohesiveness, more patience, huwag magmamadali. Yan lang. At sa third game, tatangkain naman ng Ombudsman Graftbusters na tapusin ang winning momentum ng AFP Lady Gunners sa kanilang sagupaan alas 5 ng hapon. Subalit aminado ang Graftbusters na malaki itong hamon lalo na't kailangan nilang palakasin ang endurance ng kanilang players laban sa mga praktisado na kupunan ng mga sundalo. Ayun po ang wino-workout namin, palakasin pa yung katawan ng player, tapos kung wala naman po silang ginagawa, kung nasa bahay lang, kahit extra workout, jogging, core, kailangan nila mag-core para din magpalakasin ng katawan. Ang Lady Gunners naman sasandig pa rin sa kanilang disiplina sa pagsunod sa plays na kanilang iniensayo. Ano pa rin naman, same strategies pa rin naman. So, kung ano kasi sila kung ano yung talagang pinapractice namin sa practice, so i-apply lang nila sa game. So, kaya nagiging ganun yung resulta ng game, nagiging maganda. Ayon pa kay AFP Head Coach Miriam Go, nakita rin nila ang improvement ng iba pang team kaya naman mag-step up din sila sa preparation. Kasi yung mga teams na, other teams, siyempre naghahanda sila. So nag-i-improve din sila. So dapat kami din, iaangat pa rin namin yung performance ng bawat isa. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humakot ng awards ang American singer-songwriter na si Taylor Swift sa ginanap na 2023 MTV Video Music Awards. Bukod sa anti-hero hitmaker, big winners din ang iba pang sikat na international singers at K-pop acts. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Umani ng awards ang ilang sikat na singer at international performers sa ginanap na 2023 MTV Video Music Awards. Big winner sa VMA ang American singer-songwriter na si Taylor Swift na mayroong 8 nominations sa iba't ibang kategorya. Kabilang sa mga award na nasungkit ni Taylor Swift ang Song of the Year sa kanyang hit song na Anti-Hero. Siya rin ang nakakuha ng Best Pop Award at Video of the Year. Hinirang rin si Taylor bilang Artist of the Year, Best Visual Effects, Best Cinematography, Best Direction, at Show of the Summer. Habang nanalo naman bilang Album of the Year ang kanyang Midnight album. Bukod kay Taylor Swift, wagi rin ang ilang Korean pop group na Tomorrow X Together o TXT na itinanghal na Push Performance of the Year sa kanilang single na Sugar Rush Ride. Panalo naman bilang Best K-pop ang Stray Kids, habang Group of the Year naman ang Blackpink. Itinanghal namang Song of Summer ang 7 ng BTS member na si Jungkook at American rapper na si Lato. Bukod kay Taylor Swift, nagkamit rin ng parangal ang iba pang international singers na sina Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Anita, Shakira at marami pang iba. Feeling nostalgic naman ang audience nang sorpresang magpakita ang sikat na American boy band noong 1990s na NSYNC na siyang nag-present ng Best Pop Award kay Taylor Swift. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ito po ang reaksyon ng ating mga kausi hinggil sa nahuling scammer. Sabi po ni Belly Flores, hindi po parang artista, no? Di na kayo Belia Flores ata yung dati. Oo. Di na kayo nadala sa mga scam na yan. Take off the grid. Yan, sabi niya. Sabi naman po ni Marilyn Carandang tungkol sa NFA importation sa ikauunlad ng bayan at maibsan ang problema sa bigas. Suportahan nawa ng mga mambabatas at gobyerno ang panukalang batas ni Kong Kimbo. Marikina Representative Kimbo. Hinggil naman po sa fuel subsidy, si David Jr. Salvador, sabi niya, dapat may card na ipakita sa mga gasoline station kung cash makukuha, hindi lahat napupunta sa krudo. Parang ganun ba? Hindi, pang krudo ngayon, di ba? Oo. Tapos, actually, kanina nalaman ko, meron din pala kasing mga, anong tawag dito, yung mga, anong tawag doon sa grupo na mga... Toda. Oo, yung parang mga toda. Meron na silang mga sariling gasoline Acto, stations. piston, mga ganun. Oo, meron na silang mga affiliates. So, doon na sila, kung saan pumupunta, doon nababawa. So, kumbaga doon kinukuha. Oo. Parang naka-fleet sila. Parang ganyan. Okay. Sabi naman ni Net Pangilinan, sa parehas pa rin ba na issue to? Oo, posible na magamit yan sa mga ibang pangangailangan nila. Yun siguro yung sinasabi nung una mong baka pwedeng hindi sa krudo lahat, baka yung pwede sa bigas yung Kasi ganun din naman ang suma nun, di ba? Ganun din naman kung kahit gamitin mo sa iba yan, kung pangailangan naman talaga yung bibilhin mo, ganun din, kasi kukunin mo rin naman talaga yan sa kikitain mo. Oo, Diba? tsaka di ba hindi ka rin naman makakabiyahe ng walang krudo. So parang kung pangpupuhunan mo yan para doon sa kita mo. Parang yan. Shoutout po tayo sa ating mga kausi na sina Joselito Enriquez, Philip Gusi, at Ricky Anadia. Oo, happy viewing din po kay Alex Rosino, Bakulpo, Michi Hanaa at Guillermo Ganituen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica 5:15 na nagsasabi, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.